Sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Sabi ng Rasulullah, noong siya ay magsagawa ng Al-Isra wal Mi'raj, sabi niya, noong ipinasilip sa akin ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, nakita ko, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na ang karamihan doon sa mga tao sa paraiso ay mga fuqara. Ibig sabihin ng mga fuqara, ito yung mga tao na namumuhay ng mahirap noong sila ay nabubuhay sa mundo. Na kahit na sila ay mahirap lamang, meron silang mataas na pananampalataya at takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Rasulullah, nung sinilip niya kung ano yung karamihan doon sa mga tao sa paraiso ni Allah, nakita ko, sabi ng Rasulullah, na ang karamihan sa kanila ay mga mahihirap. Anong ibig sabihin nun? Kapag kayong mga mayayaman na may pananampalataya, hindi sila makakapasok sa paraiso? Hindi. Makakapasok sila sa paraiso ng Allah. Pero may mga benepisyo ang mga mahihirap na wala sa mga mayayaman na may pananampalataya. Halimbawa, sa pagpasok sa paraiso, mas inuuna ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga may pananampalataya na mahihirap kumpara doon sa mga may pananampalataya na mayayaman. At ano ang distance nila? Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umabot ng 500 years. Subhanallah, ganun ang pagitan nila. Papasok ang mga mahihirap sa paraiso ni Allah at ang kanilang pagitan sa pagpasok ng mga mayayaman na may pananampalataya ay 500 years ang kanilang pagitan. Bakit? Kasi yung mga mayayaman na may pananampalataya ay hinuhold sila ni Allah subhanahu wa ta'ala upang sila ay tanungin sa kanilang kayamanan doon sa mundo, nung sila nabubuhay sa mundo. Ibig sabihin, isa sa advantage pala ng isang mahirap na may pananampalataya, pagdating sa kabilang buhay, wala nang itatanong sa iyo pagdating sa kayamanan kasi wala kang kayamanan eh. Walang itatanong sa iyo, kaya mas madali ang pagpasok nila sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpara doon sa mga mananampalataya na meron silang kakayahan, meron silang yaman na ipinahiram ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, bago sila makakapasok sa paraiso, i-hold muna sila ni Allah subhanahu wa ta'ala at tatanungin sila sa dalawang bagay. Una, itatanong sa kanila ni Allah kung papaano nila nakamit ang kanilang kayamanan. Sasagutin ng tao na may kakayahan yon. Hindi mo man masagot dito sa mundo, pero sa kabilang buhay, katiyakan na sasagutin mo yan sa harapan ni Allah. Papaano mo nalikom ang iyong kayamanan? Papaano mo nakuha yung sandamakmak na kayamanan na pinagyayabang mo sa iyong kapwa dito sa mundo? At kapag yun ay masagot mo naman, tatanungin ka sa pangalawang katanungan, paano mo naman ito ginastos nung ikaw ay nabubuhay sa mundo? Walang ligtas yung tao na hindi makatarungan ng kanyang pamumuhay dito sa mundo. Kasi kung ligtas ka man sa batas ng tao, dahil sa iyong hanap buhay na hindi makatarungan, pero tinitiyak natin na pagdating sa kabilang buhay, ay wala kang ligtas kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat itatanong sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala kung paano mo nalikom ang iyong kayamanan, saan mo ito nakuha, at pangalawa, paano mo ito ginagastos noong ikaw ay nabubuhay sa mundo. Kaya sabi ng Rasulullah, 500 years ang pagitan ng mayaman at mahirap sa pagpasok nila sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kadahilanan na tatanungin muna yung tao na meron siyang kayamanan dito sa mundo. Ibig sabihin mga kapatid, kung iisipin natin to ng pinakamalalim na may hikmah sa bawat isa sa atin, bakit ang isang tao ay kinamumuhian niya ang pagiging mahirap niya dito sa mundo? Yun ang pinakamalaking aral doon eh. Kasi kung ang isang tao ay nauunawaan niya ang mga ganitong bagay, hindi mo dapat kamuhian kung ano man ang kalagayan mo dito sa mundo. Ano man ang status mo sa iyong pamumuhay. Sapagkat kabilang yan sa biyaya sa iyo ng Allah. Ayaw mo ba yung wala ka nang sasagutin pagdating sa kabilang buhay? Wala nang itatanong sa iyo si Allah? Subhanallah. Pero maraming mga tao na kung sila ay makapagreklamo kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa kanilang kahirapan na dinaranas dito sa mundo, ay para bang sila na yung mga tao na pinakamahirap dito sa mundo. Ang hindi nila nababatid ay isa pala sa pagpapala sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mas gusto nila na maging mahirap sila kumpara sa pagkalooban sila ni Allah na maraming kayamanan. Bakit? Natatakot sila doon sa kayamanan na yun na itatanong sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pag sila tinatanong kung ano yung gusto nila, merong isang sahabi ng Rasulullah, sabi niya, mas gusto kong maging mahirap ya Rasulullah.
Sapagkat natatakot ako, sabi niya, na itatanong sa akin ng Allah kung ano man ang ipagkakalob niya sa akin na kayamanan dito sa mundo. Pero sa panahon natin ngayon, kabaliktaran, sapagkat mas hinahangad ng tao ang makamundong bagay, ang kayamanan, kumpara sa pagpapataas niya sa kanyang pananampalataya. Yan ang realidad sa panahon natin ngayon. Mas pinopokusan ng isang tao ang pagpapayaman niya, pagpaparami niya ng kanyang salapi, kumpara sa pagdi-develop niya sa tunay na pananampalataya at takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala.